Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa panibagong araw na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon, makapag-fellowship. Ako'y nanalangin at maasa na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ang pag-iingat ng Panginoon, yung sumama sa atin dahil hindi natin alam kung paano yung problema o gawa ng kaaway sa atin. Kanina lang ay nahirapan kami sa internet connection dahil hindi nga gumagana yung aming wifi. So ngayon, lahat kami naka-data. So ganon, struggle is real talaga, but sabi nga ng kanta natin, nothing is impossible. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong panahon para magpuri at merong paraan ng Diyos para tayo makapagtipon-tipon. Amen? At salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa na kasama natin ngayon. At bago tayo tuluyang dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay sumandaling yung muko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, pupuri kami, papasalamat sa inyo pong pagsama sa amin, Lord. Lord, salamat dahil bagamat may mga pagsubok, may mga struggles, Panginoon, salamat o Diyos dahil kayo ay sumasama sa amin. Kayo ang patuloy na sa amin nagbibigay ng kalakasan. Kayo ang sa amin nagbibigay, Panginoon, ng katugunan sa lahat ng aming pong mga pinagdadaanan o anumang kalalagayan. Lord, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagpapasakop sa inyong pong kapangyarihan, taas ang aming pong pagbubulay-bulayan. We pray, Lord God, na pumagitna kayo sa aming pong pag-aralan, o Diyos, na inyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, manatili kami sa inyong pangako, sa inyong grasya, sa inyong habag. At kami, Panginoon, ay makaunawa, Panginoon, buksan niyo po ang aming spiritual na kaisipan, pangunawa, upang makita namin ang kahalagahan ng inyong mga salita. Lord, tulungan niyo rin po, Banal na Espiritu, sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin narito ngayon, tulungan po ninyo, mangusap ka, O Diyos. Personal kang mangusap, hindi lamang po ang inyong tagapagsalita, kundi kayo mismo, Banal na Espiritu, ang mangusap sa puso at sa buhay ng mga kapatid namin na naaabot ng mga salitang ito, O Diyos. Tulungan po ninyo ang bawat isa. Maghari ka, kayo lamang po ang maluwalhati, hindi aming mga sarili, ano man po yung mga pagkukulang, kayo ang magpupuno, ano man po yung ang mga bagay na hindi nyo dapat masabi, Panginoon, kayo lamang po ang magbibigay ng wisdom, Panginoon Diyos, sa inyo pong banglingkod. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga nahihirapan, ng mga struggles, Panginoon, sa internet connection. In Jesus' name, kayo, Panginoon Diyos, ang humawak, kumilos, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging matagumpay, Panginoon, ang pag-aaral namin. Sa inyong kapurihan, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at ngayong umaga po ay pag-aaralan ho natin yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 17. So 1 Corinthians chapter 7 verse 17. Basahin po natin na sabay-sabay, no? Each of you should continue to live in whatever situation the Lord has placed you and remain as you were when God first called you. This is my rule for all the churches. So ito pong sulat ho ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isa pong practical na paalala. Dahil po during their time, as you study the book of Corinthians, ang church ho ng Corinthians ay masasabi natin na sila ho yung mga Gentiles na nakakilala sa Panginoon. May mga practices sila, may mga cultures, no, na ginaganap sila na iniisip nila baka hindi ito naaayon sa tinanggap nilang Panginoong Hesus. Kaya sumulat sila kay Pablo, ano yung mga dapat gawin. At inaasahan nilang kasagot si Pablo ng mga do's and don'ts. Yung ito dapat. And in particular chapter, in the chapter 7, makikita natin doon kung paano tinumbok ni Pablo yung patungkol sa pag-aasawa. Kasi nga, maraming mga manggagawa noon during their time doon sa church ng Corinto ay mga naglilingkod sa Panginoon pero may asawa. And tinitingnan nila si Pablo na walang asawa. They're thinking na masama ba to, Pablo? 'Di ba? Masama ba to na ginagawa namin? So,
sinabi doon ni Pablo, yung practical na kasagutan. They are expecting doon sa magiging response ni Pablo yung mga dapat at hindi dapat gawin. But dito sa chapter 7, inilahad ni Pablo kung ano yung general rule, ano yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi nga doon sa mula sa chapter 1, may kita natin doon yung tungkol sa mga may asawa o kaya naman sa mga naglilingkod na wala pang asawa, 'di ba? Makikita doon na kapag ikaw ay wala pang asawa ay lalo na pag lalaki ay okay sa Panginoon na manatili kang walang asawa. Pero kung hindi kaya ng iyong laman na manatili sa kabanalan ay mag-asawa na lang kaysa sa mahulog sa pagkakasala. Ganon din yung babae. Pinakita doon na wag mong hihiwalayan o pag sakali nagkahiwalay yung babae at lalaki, huwag kang maghahanap ng panibagong makakatipan o makakasama. Eh marami ngayon, 'di ba? Hindi na sila nagkasundo, kahit may mga anak, una nagloko ang lalaki, so meron ng karapatan yung babae na maghanap din. Hindi yan yung sinasabi ng Panginoon sa sulat ni Pablo sa mga Korinto. Kaya sa marriage life, mahalaga na basahin mo yung 1 Corinthians chapter 7. Kasi kung ikaw ay single, matcha-challenge ka doon sa sulat ni Pablo. At kung ikaw naman ay married, matcha-challenge ka din. Dahil sabi niya, kung ikaw ay nakapag-asawa ng wala pa sa Panginoon o hindi pa lingkod ng Panginoon, manatili ka sa iyong asawa dahil eventually maaaring sila ay makakilala sa Panginoon dahil sa iyong buhay. Sinabi niya yon sa mga passage doon sa chapter 7. So, practical na mga sulat yung binigay ni Pablo. At kung ikaw naman, sabi niya doon, kung ikaw naman ay single, maganda dahil wala kang ibang mapokus kundi yung ma-please lang si Lord. 'Di ba? Yung sinabi niya doon. At doon ay kita mo rin na kapag ikaw ay Kristiyano na asawa, nandoon yung iyong pagsisikap na hindi lang ma-please ang Panginoon kundi ma-please din ang iyong asawa. So, very balanced si Apostol Pablo. 'Di ba? Patungkol doon sa chapter 7 na 'yon. Kaya kung kayo ay may plano na mag-asawa o kaya may mga naghihingi sa inyo ng payo patungkol sa kanilang marriage life, may mga kakilala ka na hanggang ngayon ay living together and yet they are call themselves Christians, eh marapat na basahin mo yung 1 Corinthians chapter 7. That these are practical na mensahe, na rules o kaya ay nais ng Panginoon para sa mga Kristiyano na mga single or married or papunta pa lang sa pag-aasawa. So maliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa chapter 7. Kaya nga minsan kapag si Bishop ay nagkakasal, 'di ba? May mga kinakasal siya na living together. Some churches ay hindi tinatanggap yung pagkakasal ng living together. Bakit? Dahil kasalanan na sila ay nag-asawa na, nagkaroon na ng anak, pag ikakasal. Pero as our church, we believe na ang Diyos ang nagtatag ng marriage. During sa Garden of Eden, yung first marriage, 'di ba? Yung pag-iisang dibdib ni Adan at Eva, ang Diyos yung nagkasal sa kanila. At pag nag-uusap kami ni Bishop, 'di ba? Ang halos na kinakasal mo, no, Bishop, ay mga living together. Bakit? Dahil gusto niyang tulungan na mamuhay sa kabanalan o sa naayon sa kalooban ng Panginoon yung mga Kristiyano na nagkamali, nagkasala na hindi pa huli ang lahat, 'di ba? Na ipag-ayos yung relationship nila una sa Diyos, pangalawa doon sa kanilang asawa. So, these are the practical na lessons na makikita natin yung guidance ng Panginoon sa mag-asawa. And in chapter 17, ito sinabi niya, these are the general standard. No, kapag ikaw ay kumilala sa Panginoon, ito yung dapat mong tandaan. Each of you should continue to live in whatever situation. Kasi sinabi ng mga sumulat kay Pablo, paano yan po, Pablo? Nung kami wala pa sa Panginoon, ganito na yung buhay namin. Kami ay di tuli. Kasi yung mga panahon na yon ay sila ay nagpa-practice ng uncircumcision. So kami ay hindi tuli, kami ay tuli, kailangan ba namin bumalik sa hindi pagiging tuli? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi sa paraan na yan nalulugod ka sa harap ng Panginoon, kundi sa iyong tinanggap na Diyos, yung iyong kaloob ay bunga ng kabanalan at kabutihan at grasya ng Diyos. At yamang dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay naligtas. Mamuhay tayo kung ano yung paraan na meron tayo noon. Hindi sinasabi yung ways na meron tayo, yung ways, hindi yung ways, kundi yung situation na meron ka. Halimbawa, ganito, sa mag-asawa,
nagpakasal kayo, tapos parehas kayo na hindi mananampalataya, di ba? At kumilala sa Panginoon, ikaw o yung babae, di ba? Tapos yung lalaki, wala pa sa Panginoon, hindi kumikilala. Eh, hihiwalayan mo ba yung asawa mo lalaki para lang masabi na you are doing, di ba, you are pleasing God? Hindi. Sa halip, manatili ka sa iyong pag-aasawa at kalugdan mo ang Panginoon sa buhay ninyong mag-asawa. Hindi ibig sabihin na dahil nga may mali o kaya ay yung asawa mo wala sa Panginoon, eh hiwalayin mo na lang, di ba? O na practical thing sa mga Kristiyano, ganun yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung ano ka noon, sa sitwasyon mo noon, nung kumilala ka sa Panginoon, manatili ka doon. Ang topic natin ngayon, sabi ni Paul, remain as you were when God called you. Remain as you were God called you. Manatili ka kung saan o kung saan ka sitwasyon tinawag ng Panginoon. Halimbawa, tinawag ka sa pamilyang yan. Hindi mo aalis sa pamilyang yan. O para bang ititiwalag mo yung pamilya mo, ulalayasan mo yung pamilya mo. May mga ganong relihiyon na pagka sila ay sumanib sa isang relihiyon, ay aalis na sa pamilya dahil hindi nila kaanib yung pamilya. Di ba? Hindi po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Manatili ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Bakit? Dahil ito yung sinabi ng Diyos. Bakit kailangan nating manatili kung saan tayo tinawag ng Diyos? Di ba? Hindi sa pamumuhay, kundi sa sitwasyon na kinalalagyan mo nung kumilala ka sa Panginoon. Halimbawa, yun nga, ikaw ay tumanggap sa Panginoon na nilagay sa pamilyang yan. Hindi mo iiwan yung pamilya yan. Sa halip, tutulungan mong makilala din nila ang Panginoon sa mga buhay nila. Sabi nga ng Acts 2:38, you and your household will be saved. Manalig ka, manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos hindi na natili sa isang nakakulob lang, kundi i-expand yan, ikaw at ang iyong buong sambayanan. Dahil bakit kailangan nating manatili kung saan tayo tinawag ng Panginoon? Dahil tayo ay binili niya sa isang malaking halaga. You were bought with a high price. Many Christians, nung tumanggap sa Panginoon, they're thinking na okay na yon, saved na yon. Meron na akong passport to heaven. May ticket na ako para sa langit. Okay na ako kahit gawin ko yung gusto ko. No. Ang sabi ng Panginoon, if you are true follower of Jesus, binili ka niya sa isang malaking halaga. At yung halaga na yon hindi matutumbasan ng salapi at ginto at pilak, kundi bugdugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kapag ikaw ay kumilala sa ating Panginoong Hesus, hindi ka na nanatili doon sa buhay na meron ka, yung kasalanan, kundi mananatili ka kung saan ka tinawag ng Panginoon. Amen po? Nung tinawag ka ng Panginoon, meron kang kalakasang spiritual, meron kang excited ka sa presence ni Lord dahil naintindihan mo na binili ka sa isang malaking halaga, manatili ka doon. Manatili ka doon sa pag-ibig na yon, doon sa iyong bagay na tumanggap ka sa Panginoon. Sabi nga ng 1 Corinthians 7:23, kung babasahin natin, sabi ni Paul doon, God paid a high price for you. Bakit kailangan nating manatili doon kung saan tayo tinawag ng Diyos? Dahil ang binayad niya sa iyo, isang malaking halaga. So don't be enslaved by the world. Ano ibig sabihin ng don't be enslaved by the world? Hindi natin namamalayan minsan, nakakain na tayo o alipin na tayo ng sanlibutan. Ano yung mga bagay ng sanlibutan? Lahat ng mga bagay na makapagpapalayo sa iyo o makapag-replace ng heart mo sa Diyos. Sabi niya doon, anything that takes God place in your heart. Yun yung word. Anything that takes God place in your heart. Lahat ng mga bagay na umaangkin ng pwesto ng Diyos sa puso mo, yan yung mundo. Kaya nga mahalaga na isiisip natin na if you are true follower of Jesus, kung tumanggap ka sa Panginoon bilang tagapagligtas, manatili ka sa Kanya. Bakit? Binili ka sa isang malaking halaga. Hindi joke yung pagkakabili sa iyo, kundi pinagplanuhan niya, pinag-isipan niya noon pa man. Minahal ka ng Diyos hindi dahil sa kung ano yung kaya mong gawin. Minahal ka ng Diyos dahil ito yung gusto niya para sa iyo. Magkaroon ka ng buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil pinagkalooban ka niya ng buhay na walang hanggan at tinuring ka niyang royal priesthood. Amen? Tinuring ka niyang
royal priesthood. Basahin niyo po yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Ayan, basahin natin. But you are not like that, for you are a chosen people. Basahin natin ha, you are a chosen people. Ibig sabihin, pinili ka ng Diyos. Bakit kailangan mong manatili sa Panginoon? Kung saan ka tinawag ng Diyos? Because you are a chosen people. Pinili ka. Hindi ka basta-bastang isinama lang. Hindi ka basta-bastang tinulak o pinilit, kundi pinili. Di ba? Hindi ka pinilit, kundi pinili. You are a chosen people. You are a royal priesthood. Pag sinabi mong pinili, hindi mo lang basta choice. Choice din ng pumili sa iyo. Tama po? Yung pagsunod sa Panginoon, hindi mo lang pinaglandakan yung sarili mo, tinulak ang sarili mo, pinilit ang sarili mo, kundi ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para tanggapin ka niya sa kanyang kaharian. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. And sabi niya doon, as a result, you can show others the goodness of God. Bilang mga pinili, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness into His wonderful light. If you understand this, hindi ka nalalayo sa Panginoon. Mananatili ka sa kung saan ka tinawag ng Diyos. You will remain in your calling. You will remain as you were when God called you. Kung saan ka tinawag ng Diyos, mananatili ka because alam mo sa sarili mo, naiintindihan mo that God bought you with a high price. Amen po, binili ka niya sa malaking halaga. At ang halaga na yon ay buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. So manatili kang sumusunod sa ating Panginoon. Manatili ka sa kanyang pamilya. Dahil ito yung pangalawa. Dahil binili ka niya, ba? Binili. Pag binili ka niya, ibig sabihin, bahagi ka na ng kanyang katawan. Tama ba? Binili ka na. Ngayon bahagi ka na. Remain as you were when God called you because you belong in one body. You belong in one body. Mahalaga na tayo ay bahagi ng isang katawan. At ang katawan na ito, hindi katawan ng pinuno ng church, hindi katawan ng sino man o ng kilalang minister o ng founder ng simbahan, hindi katawan nun, kundi katawan ni Kristo, ni Christ, the body of Christ. Anything o any thing na ginagawa mo sa Panginoon means you belong to one body of Christ. Once na you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, ininilagay ka niya sa isang pamilya. Amen po? Tandaan natin, walang tao na walang pamilya. Kahit ngayong bahay ampunan, mayroong pamilya. Yung pamilya nila, yung orphanage, 'di ba? Yung kanilang yung nangangalaga sa kanila, yung tuturo nilang ama't ina dahil kailangan nila ng pamilya. Kahit ngayong mga bata, 'di ba, na palaboy-laboy sa kalsada, 'di ba? Akala mo palaboy lang 'yan, pero uuwi 'yan sa kanilang pamilya. Merong tinatahanan kahit pa kapatid yung nag-aalaga sa kanila, kinukonsidera sila ng pamilya. Kasi nga walang taong nagnanais na walang pamilya. At ayaw din ng Diyos yan, na kumilala ka sa Panginoon tapos kahit saan ka na lang, di ba? Wala kang pamilya, wala kang body, di ba? Kasi sabi niya sa Romans 12:4-5, basahin natin sa Romans 4, verse 4-5, basahin natin. Sabi niya dito, ayan na, basahin pa natin, no? Just as our bodies have many parts, tulad ng ating katawan, maraming bahagi, at ang bawat bahagi and each part has a special function. Bawat isa sa atin ay mayroong special na layunin. May special na tungkulin, no? Function. So it is with Christ's body. We are many parts of one body. We are many parts of one body. And we all belong to each other. Okay, ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Tayo ay isang katawan na maraming bahagi. Ang gawain ng Diyos ay isang katawang maraming bahagi. Now, kung inilarawan tayo ng Diyos sa isang katawan, ulitin ko po, kung inilarawan tayo ng Diyos sa isang katawan, anong mararamdaman mo kung yung isa hindi nagpa-function? Halimbawa, nagugutom ang tiyan, hindi nag-function si bibig para kumain. Who would suffer? Tiyan lang ba? No, pati brain, 'di ba? Pati yung body, pati yung nerve, pati yung nutrients, pati yung ugat, pati yung dugo. Hindi magpa-function 'yan because merong isang bahagi ng katawan na
hindi nag-function because we are part of the whole body of Christ. Kaya sabi niya, kapag kumilala ka sa Panginoon, if you are follower of Jesus, inilagay ka niya sa isang bahagi and you are belong to each other. Ibig sabihin ng belong to each other, I will serve you, you serve me, I will serve the church will serve others. We are the contributors and not consumers. Pag sinabi mong contributors, you contribute to the body of Christ. Either you contribute in prayer, you contribute in assisting, you contribute in, di ba, in anything na inilalagay ng Diyos sa puso mo na gagawin mo sa ministry ng Panginoon. Just as one body have many parts, each part as a special function. O ngayon, tanungin ko naman, what if ginampanan ng isang bahagi ng katawan na to, yung kanyang function, yung kanyang layunin? Who would benefit? Sino yung mga magbebenepisyo? Amen po? Lahat ng bahagi ng katawan magbebenepisyo. Bakit? Dahil sa pagsunod nung ginagawa ng bahagi na yon. Amen po? Halimbawa, yung paa, although nasa baba siya, nasa pinakababa siya ng bahagi ng kanyang katawan, kung hindi maglalakad yan, walang kakainin yung buong bahagi ng katawan. So, paano magtatrabaho yan? Paano sasakay ng jeep? Paano magko-commute? Sabi ng paa, ayaw kong gumawa. Ayaw kong maglakad. Would you think na yung katawan lang yung magsasuffer? Hindi. Pati yung buong bahagi ng katawan. Pwede ba sabihin ng kamay, paa, grabe ka naman, hindi ka marunong, di ba, maglakad. So, meron ka namang dalawa naman yung paa mo. Gamitin mo naman. So, mahalaga na nakikita natin yung kahalagahan na pagka binili ka ng Diyos, inilagay ka sa isang katawan. Amen po? Naririnig po ba natin? So, mamaya bibigyan ko pa na kayo ng mas detalyadong illustration. Okay po? So, tulad dito, isang katawan, maraming bahagi. Pag hindi nag-function yung isa, damay ang lahat. Pag nag-function ng isa, magbe-benefits ang lahat. Makikinabang ang lahat. Bakit? Dahil nais ng Diyos na as one body, we work as one. We belong to each other, we serve one another, we serve in God's body. Di ba? In Christ's body. So, binili ka niya, inilagay ka niya sa kanyang precious na lalagyan yung kanyang katawan. At sunod, dahil binili ka niya sa isang katawan, ay nilagay ka niya sa isang katawan, ngayon, dahil na kaninong katawan ka? Nasa katawan ni Kristo, so you become like Christ. So ito yung pagkakasunod-sunod ng isang totoong kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Once you called by God, tinawag ka ng Diyos, kumilala ka sa Panginoon, pag sinabing tinawag, nakakilala ka sa Kanya, you accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Yan yung calling, yan yung tinawag ka ng Diyos. And doing your part, di ba, sa body of Christ, doon sa second part, you belong in one body. So you serve one another, you serve the body of Christ, and now, as you serving the body of Christ, you become like Christ. Anybody, okay, na hindi naging bahagi ng kahit sino na hindi naging bahagi ng kingdom ng Panginoon, yung body of Christ, it's hard for them to become like Christ. Why? Saan nila ipa-practice yung yung becoming like Christ? Saan nila susundin yung love your brothers and sisters, feed one another, pakainin mo, 'di ba? Turuan, tulungan sumunod kung hindi ka bahagi. Nakukuha niyo po, nagigets po natin. Ibig sabihin, a person will become like Christ if he or she belong to the body of Christ. Bakit? Kasi doon niya ipapractice, doon niya gaganapin, doon siya magmamature. Amen po? Yung paggawa sa body of Christ, not necessarily being matured ka na. Ulitin ko po, once na ikaw ay gumaganap ng function mo sa isang katawan, matured ka na. Nakuha niyo po, halimbawa, isang baby, di ba? Pag pinakain mo yung baby, syempre yung bibig niya di ba, nagpa-function. Pero matured na ba yung baby kahit nag-function yung bibig niya? Hindi. Kailangan niyang manatili sa pagiging isang tao kasi doon siya lalaki, doon siya magmamature. Manatili siya doon na manatili siya sa tahanan na meron siya dahil palalakihin siya ng kanyang magulang. Kung yung magulang niya may care sa kanya, aalagaan siya, aarugain siya hanggang sa kanyang pagmamature. Hindi manatiling mature yan kung pipigilan niya, 'di ba? Yung sarili niyang magiging bahagi ng pamilya.
Eventually, di ba, may nakita tayo, iniiwan na lang yung fetus, tinapon sa basurahan, namatay. O kaya naman, yung mga batang pinaampon. Pag pinaampon, hindi naman po pwedeng hindi yan lumaki, ay hindi yan ilagay sa isang pamilya. So magkakaroon din siya ng pamilya. Pero yung pamilya niyan, tutulungan din siyang manatili sa pagiging isang taong lumalaki, nagmamature. So you become, di ba, yung expected sa kanya. Amen po? So nakita niyo po yung process. Hindi ibig sabihin, naglilingkod sa Panginoon, andun na yung maturity. No. As you go along in one body, you become like Jesus. And becoming like Christ is not instant. It is by grace. It is through the power of the Holy Spirit. Sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 21, basahin po natin mga kapatid, no? Mahalaga po ito. For God called you to do good. Ibig sabihin, even if it means suffering just as Christ suffered for you. Gumagawa ka para sa ng mabuti. Tinawag ka ng Diyos, nakakilala ka sa Panginoon para sa paggawa ng mabuti. Kahit na ang kahulugan nito ay nung suffering, kahit na ang bagay na ito ay magdudulot sa iyo ng hirap, ng pagod, 'di ba? Ng sakit ng loob, ng kahirapang pisikal, kahirapang pinansyal, kahit pa it means suffering, maglakad ka para lang makapunta doon sa ministeran mo, shesharan mo, even it means suffering, just as Christ suffered you. Nakita niyo po yung illustration? Kay Jesus Christ, yung illustration. Bakit natin ginagawa? Dahil kay Jesus Christ. Dahil nag-suffer na si Jesus. Kaya ako magagawa ito. Kaya ako maglilingkod sa kanila, kaya ako mag-share ng salita ng Diyos sa kanila, kaya ako magbibigay. Bakit? Dahil even it means for me suffering, because just suffered for me, I will do my calling. I will remain in my calling. Yan yung sinasabi ng Diyos. Kaya nga, once you are bought with a high price, inilagay ka sa kanyang katawan, and you become like Christ. He is your example. Sabi niya dito, basahin natin. He is your example. Screenshot nyo po yan. Bilugan nyo po. Kung kaya nyo bilugan sa mga cellphone nyo, bilugan nyo po. Sabi niya, He. Sino yung He po dito? Jesus Christ. He is your example and you must follow in His steps. Amen po? In order for us to walk in the righteousness of God, we need to follow His steps. Tandaan po natin, yung righteousness of God is our price nung tayo kumilala sa Panginoon, yung ating regalo, yung righteousness of God. And that righteousness should follow by His followers. Yung righteousness ng Diyos dapat sinusunod natin, ginaganap natin. Through what? By following the example of Jesus. Ay sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 6, no? Sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 6, those, bilugan rin po natin yan. Those, sino man, ibig sabihin sa atin, ikaw at ako, na naikinig ngayon, those who say they live in God should live their lives as Jesus did. Basahin ko po sa Tagalog. 1 John chapter 2 verse verse 6. Sabi dito, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So ibig sabihin, once na sinasabi mo na ikaw ay nananatili sa Diyos, namumuhay at sumusunod kay Kristo. Hindi ibig sabihin na na kumilala ka sa Panginoon, instant nagbago ka na. Instant imitators of Jesus ka na. No, it is the process. It is by remaining. Nakita niyo po dito? It is by remaining. Sabi niya kasi doon sa verse 6, sino man sasabing nananatili siya, okay? Nananatili siya ay dapat mamuhay sa pamumuhay ni Jesus. Ibig sabihin, yung makakasunod lang sa paraan ni Jesus, yung mga nananatili sa Kanya. You don't expect people na hindi nanatili sa Diyos and expecting them to become like Jesus. Imposible yun. Imposible mangyari yun. Kasi sabi ng Diyos yung mananatili, makakapamuhay na tulad ni Jesus. Amen po? Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod nung nais ng Panginoon po sa atin. Mga kapatid, gusto ng Diyos na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yakapin natin yung kagandahan na binili tayo ng Diyos sa isang malaking halaga. At pag niyakap natin yon, we can love the body of Christ. We can love people, we can serve others. Kasi ang hirap mag-serve sa body of Christ kung ang mindset natin ay being a consumers. Ibig sabihin, sige lang, hindi naman ako kailangan dyan, hindi naman
Hindi ko naman na kailangan mag-function, di ba? Pero sabi ni Christ, iba eh. Ito yung process in order to become like Christ, di ba? You are bought, you belong, and now you become. Sabi natin, bought, belong, become. Sabi natin, sabay-sabay po tayo. Bought, belong, become. Ulitin natin. Bought, Belong, become. Tandaan po natin yan, ha? I-memorize po natin lagi yan, no? Ulitin natin. Bought, both, belong, belong, become. become. Belong, become. Ayan. So, ano po yung pinaka-example ni Jesus dito sa bought, belong, become? Nalala niyo po yung Matthew chapter 13, Yeah. verse 45 to 46. Basahin mo natin yung Matthew chapter 13, 45 to 46. Sabi niya rito, again, the kingdom of heaven, and dito po tayo magtatapos, no? Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Sabi niya po dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. When he discovered a pearl of a great value, he sold everything he owned and bought it. And next verse, sabi niya dito, sige, next verse. Ayan, basahin ko na lang po, no, sa Tagalog. Matthew chapter 13, verse 45 to 46, no? Ito po kasi yung scenario ng bagay na tinutukoy natin na bought, belong, and become. Sabi niya rito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin sa bukid na iyon. Upang bilhin ang bukid na iyon. Ano no? Ito pala, yung next verse pala. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. So, ibig sabihin, yung perlas, no, ang tulad, tandaan natin kapag sinabing talinghaga ay ito ay naglalarawan, no, ng kaharian ng langit. Dito sa example ni Jesus. So may isang perlas daw siya nakita, lahat ng mamay-ari niya, ibinenta niya, mabili lang yun. Imagine, meron bang bagay na gusto kang bilhin sa Shopee or Lazada o kahit sa anumang tindahan, no, na bagay na gusto mong bilhin, ay ibibenta mo yung lahat ng meron ka para mabili yon. Ngayon, tanungin ko po kayo, meron bang isang bagay na gustong-gusto mo na handa mong ibenta ang lahat ng meron kang pag-aari para bilhin yon? Halimbawa, meron kang motor, meron kang kotse, meron kang sasakyan, o meron kang bahay. Diba? Lahat ng pagmamay-ari mo, laptop, cellphone, ibibenta mo yon dahil lang meron kang bibili na isang bagay. Kaya nyo po yon? O meron po ba kayong ganun? Kahit siguro maraming marketing strategies na gawin sa inyo, di ba? Kahit ilang sabihin sa iyo, kape tayo, di ba? Para ipaliwanag sa iyo na bilhin mo to, lahat ng pagmamay-ari mo, ibenta mo. Siguro kahit anong ganda niyan, hindi mo kayang ibenta lahat. Tama? Siguro ibibenta mo 50% kung alam mong mahalaga talaga. Pero yung sabihin mo everything, imposible yan. Pag sinabing everything dito, pati damit mo damit, TV, everything para lang sa isang perlas na iyon o sa isang bagay na iyon. At yan yung ginawa ng Diyos. Everything. Bakit everything? Kasi nga, buhay niya mismo. Doon sa cross, may dala ba siya? May dala ba siyang cellphone, laptop, computer, motor? Wala. Buhay niya na lang ang meron siya sa cross. At siya'y namatay para sa iyo at para sa akin. So meaning, everything na ginawa ng Diyos para mabili ka sa high price. Kung titingnan natin yung illustration ni Jesus, yung perlas na iyon, pag binili ng negosyante yung perlas na iyon, di ba? Nakita niya yung perlas, binili niya. Pag binili niya ba yon, hindi niya iuuwi? Ngayon, tanongin ko po kayo, dugtungan natin yung kwento, imagine natin yung kwento, di ba? Yung perlas, binili niya na sobrang mahal. Anong gagawin niya doon? Iiwan niya ulit sa tindahan? Hindi. Dadalhin niya. Tama po? Dadalhin niya, ilalagay niya kung saan niya gustong ilagay, basta bahagi na siya ng kanyang buhay. Ilalagay niya sa isang lalagyan. Ibe-belong niya doon sa isang lugar. He bought that pearl and ilalagay niya sa bahagi naman ng lalagyan na pinakamahalaga sa kanya. 'Di ba? Ilalagay niya sa isang lagayan. Tulad din natin,
Nung binili tayo ng ating Panginoon, inilagay niya tayo sa isang katawan. You bought with a high price and you are belong in one body. And that body is the church. Yung church ni Christ, yung called to make disciples church. You are belong in one body. Nilagay ka ng Diyos dyan because you will function to serve others. That will be beneficial to everyone. Amen po? Yan yung purpose niya. Hindi niya yan binili, tapos iiwan na lang doon. Mahalaga na yan. Hindi na yan basta-basta. Kasi binili ko yan sa lahat ng pagmamay-ari ko, ibinenta ko, para dyan makuha yan. Tapos iiwan ko lang, hindi, dadalhin niya yan. Amen po? At dahil dinala niya yan, ito dahil dinala niya na yan, di ba, yung perlas na yan, ano gagawin niya sa perlas? Pabubulukin? Hindi. Yung perlas na yan, magiging tulad yan ng gusto ng bumili. Di ba? Kung nga gusto nang bumili, gawin niya magandang kwintas o magandang bracelet na anything na makapagbigay halaga sa kanya, yung precious sa mata niya, ay gagawin niya. Tama po? Yung bumili ng perlas na yan, gagawin niyang bracelet, gagawin niyang, ano ba yan, yung makikita niya sa laylayan niya, sa nakasukbit sa kanya, dahil yung papaalala sa kanya na ito, binili ko to ng malaking halaga. Bahagi na to ng aking pamilya. Ibig sabihin, if you will have the analogy dito sa ating points, you become, magiging tulad ka na ng gusto ng bumili sa iyo. At ang gusto ng bumili sa atin, ang gusto ng Diyos sa atin, you become like Christ. Huhubugin niya tayo hanggang sa tayo ang maging tulad ni Kristo. Hindi magic, but by the grace. Hindi instant, di ba? But progressive. So you become like Jesus. You love God, you love His words, you love fellowshipping with one another, we love sharing with one another, you love giving to one another, di ba? Yung generous giving sa isa't isa, yung concern sa isa't isa, yung all together. Alam niyo po ba yung all together, one another? Yung word na one another, binanggit po yan more than 60 times sa New Testament. One another, love one another, diba? Serve one another, lahat ng one another. Why? Because God expects you to belong in one body, in His family. Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, even tayo ay online, God wants us to remain as you were when God called you. Gusto ng Panginoon manatili tayo kung saan na tayo tinawag. Tinawag na tayo sa isang laking halaga. Tinawag na tayo para ilagay sa isang katawan at maging tulad ni Kristo. Mga kapatid, kung hindi pa po natin naiintindihan yung mga bagay na ito, yung tayo ay binilagay, tulad ni Kristo, nais na maging tulad niya, nais ng Diyos, ipaalala muli sa atin ito. Remain in your calling. When God called you to be part of His family, do it for the glory of God. When God called you to share the goodness of God to others, continue to be the light and the salt of the earth. If God called you to be a witnesses sa mga taong nakapaligid sa iyo, continue to shine yung iyong liwanag. Amen po, bilang isang mananampalataya. Yes, there are times na makaka-experience tayo ng struggles. Yes, there are times na panghinaan tayo ng loob. Yes, there are times na may mga hindi inaasahan, 'di ba, na problema na dumating sa buhay natin. But if you always remember, I'm bought, belong, become, binili, inilagay, ninais na maging, kung iyan ang mga tatandaan natin, church, one day, when Christ returns, makikita natin ang mga katagang sasabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Because I bought you with a high price. I put you in a body, which is my body, Jesus Christ. And because of the power of His Spirit, you will become like Jesus. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na mabuti, salamat po sa inyong pong pag-ibig. Lord, salamat sa mga paalalang ito na kami po ay hindi basta binili sa isang maliit na halaga. Yung halaga po na ibinili sa amin ay buhay na dugo ninyo, Panginoong Hesus. Lord, muli ninyong ipaalala sa amin ito upang kami po ay makasunod sa inyo. Mga kapatid, sa inyong mga tahanan ngayon dyan,
Bakit hindi mo ipikit ang iyong mga mata, kausapin ng Panginoon, nung tinawag ka niya, somewhere, o nung panahon, yung mga taon, na pinili ka niya, tinawag ka niya sa iyong pangalan, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, why don't you remember that moment? Alalahanin mo muli yung mga panahon na iyon. Alalahanin mo kung gaano kagalak ang Diyos nung naging bahagi ka ng kanyang kaharian. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, why not remember that moment? Alalahanin mo yung moment na yon. What are the feelings? What are the precious moments na nararamdaman mo during that time? Why not sabihin mo muli sa Panginoon yan ngayong araw na ito, na Lord, nung panahon na iyon, na-experience ko yung goodness mo, na-experience ko yung power mo, dahil naintindihan ko na pinatawad mo ang aking kasalanan, tinubos mo ako, binigyan mo ng halaga ang aking buhay. Mga kapatid, yan yung nais ipaalala muli sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo ng taimtim sa Kanya ngayong oras na ito. Dakilang Diyos, salamat. Dahil nung panahon na wala pa ako sa relasyon sa inyo, pinili mo ako, pinatawad sa lahat ng kasalanan, pinanatili sa inyong kapangyarihan at tahanan. Lord, salamat. Binigyan mo ako ng pangalan, ng tahanan, ng buhay na walang hanggan. Lord, salamat. Salamat sa inyong grasya. Salamat sa biyaya. Lord, tulungan po ninyo sa mga kapatid po namin na narito ngayon, kung saan pinapaalala nyo sa amin, kinakausap nyo kami, doon sa mga araw na tinanggap ka namin, doon sa mga araw na minahal ka namin ng buong puso, isip at kaluluwa. Lord, we need that moment right now, Lord God. In order for us, Lord God, manatili kami sa inyong presence, sa inyong calling, Panginoon, sa amin. Lord, binilagay nyo kami sa isang pamilya upang na sa ganon, makapagsilbi kami sa iba. Maipakita namin yung grasya na meron kami, yung goodness ninyo na meron kami sa iba, Lord God. Lord, we pray na as we function as a part of one body, it will benefit, Lord God, sa bahagi ng inyong katawan, Panginoon. At yung katawan na meron ho na yun ay katawan ninyo. Hindi ho katawan ng isang simbahan, kundi katawan ninyo, Panginoong Jesus, which is ang beneficiary, ang mga anak ninyo. Ang beneficiary, yung minamahal ninyong mga anak, o Diyos. Hindi kung sino man tao, kundi yung anak ninyo, Panginoon. Yung anak na tinubos nyo ang buhay ninyo, yung tinubos ang kasalanan, ibinigay ang buhay ninyo para sa kanila. Kaya naman, Lord God, we as one body, Lord God, we as part of one body, I pray, gampanan po namin yung panawagan ninyo sa amin, O Diyos. Lord, tulungan nyo kami, maganap namin ito, dahil ito po yung nais ninyo, ito po yung kinalulugdan ninyo, Panginoon, dahil kung di namin ginaganap, it will suffer your body, your precious body, Lord God. Lord, pero pag ginanap namin, Panginoon, it will beneficial to your body, because this is what you want for us, Lord God. Lord, and in that moment, Lord God, help us to become like you day by day. Each day, Lord God, we practice your holiness. We are sensitive to the power of the Holy Spirit. Lord, tulungan nyo kami maging sensitibo sa inyong kabanalan sa araw-araw. Lord, I pray, bigyan nyo po ninyo ng kalinga ang bawat isa, mga dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng kanila pong buhay. Tulungan po ninyo, maalala nila kung gaano nyo sila kamahal. Maalala nila, Panginoon, kung gaano po ninyo tinubos ang kanilang kasalanan, binigay ang inyong buhay para sa kanila. Kaya naman, anumang problema ang pwedeng danasin namin, ito po'y pagtatagumpayin ninyo kami, Panginoon Diyos. Salamat po, Diyos. Tulungan nyo rin po yung dumarap, Panginoon, sa mga matitinding karamdaman, Lord God. Kung yung karamdaman namin spiritual, which is hahantong sa kamatayang buhay, walang hanggang kamatayan, ay tinubos ninyo. Ano pa kaya, Panginoon,
yung physical naming karamdaman. Lord, there's nothing, Lord God, impossible, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Lord, tulungan nyo kami. Ito po'y lagi naming maalala at lagi kaming manatili sa inyong pag-ibig, sa inyong pong pagkatawag sa amin. Lord, thank you for your words. Hindi ko po ito sariling salita, kundi ito po'y salita ninyo. Tulungan ninyo, O Diyos. Ito po'y matanim sa matabang bahagi ng aming puso, lumago, mamunga, at isang araw, Panginoon, ay maibahagi din namin sa iba. Tulungan ninyo, O Diyos, pagpala ang bawat isa. Tulungan ninyo na ang bawat isa ay manatili sa inyo pong pag-ibig, pagsunod sa inyo, O Diyos. At sa araw na ito, iiwan ninyo sa amin ang inyong masaganang biyaya, pag-iingat, pag-ibig, kagalingan, kagalakan, lakas, at ang mga provisyon sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. We are born, belong, and become in one body, in one spirit. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone.